Itinuturing siya bilang pinakamahinang hunter sa buong mundo. Pero matapos siyang muntik nang mamatay sa loob ng isang dungeon, nakakuha siya ng natatanging kakayahan na mag-level up na nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumakas at kalaunan ay maging pinakamalakas. 11 taon na ang nakalipas, bigla na lamang lumitaw ang mga misteryosong gate sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito, lumalabas ang mga halimaw na hindi tinatabla ng karaniwang sandata. Dahil dito, nahirapan ang sangkatauhan na lumaban. Ngunit may ilang tao na nagising ang espesyal na kapangyarihan. Sila ang tinawag na hunters. Ang mga hunters ay nireranggo depende sa kanilang lakas. Gayunpaman, sa sandaling magising ang kanilang kapangyarihan, hindi na sila maaaring mag-level up pa. Kaya ang tanging paraan para lumakas ay ang pag-upgrade ng kanilang mga kagamitan. Nakilala si Park, isang hunter, habang may lalaking lumapit sa kanya na nangangailangan ng pera dahil buntis ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang sumabak sa dungeon para kumita. Napansin nila ang isang binatang si Jinwoo na paparating at binati siya ng iba. Nagtaka si Park kung may espesyal ba sa kanya, ngunit nalaman na isa lamang siyang E-rank hunter at itinuturing na pinakamahinang hunter sa mundo dahil muntik na siyang mamatay sa pinakamadaling dungeon. Nilapitan siya ng isang babaeng si Juhee at tinanong kung ano ang nangyari sa mukha niya. Ipinaliwanag ni Jinwoo na nasugatan siya habang nag-raid sa dungeon dahil wala silang healer sa kanilang grupo. Ayon sa kanya, sobrang lakas ng kanyang mga kasamahan kaya hindi na nila kailangan ng healer. Inisip ni Juhee na makasarili sila, ngunit sinisi lamang ni Jinwoo ang kanyang sarili at sinabing sanay na siyang ituring na pabigat. Tinawag sila ng kanilang leader na si Song Chiyul para sa isang pagpupulong. Masaya ang lahat dahil kilala siya bilang isang mahusay na hunter. Bago pumasok sa gate, binalaan si Jinwoo ni Park na mag-ingat dahil baka masugatan na naman siya. Gumagamit lamang si Jinwoo ng simpleng kutsilyo bilang sandata dahil iyon lamang ang kaya niyang bilhin. Gayunpaman, determinado siyang magpatuloy at pumasok siya sa gate. Ipinaliwanag ng chairman na si Gogan Hee na kumikita ang mga hunters sa pamamagitan ng pagbebenta ng essence stones na nakukuha mula sa pagpatay ng mga halimaw. Itinuturing itong mahalagang yaman dahil ginagamit ito sa paggawa ng makapangyarihang kagamitan. Mayroon ding mana crystals na nakukuha sa dungeon, ngunit mas mahina ang mga ito kumpara sa essence stones. Plano ng gobyerno na gamitin ang mga stones at crystals bilang bagong pinagkukunan ng enerhiya dahil ito ay epesyente at hindi nakapagdudulot ng polusyon. Bumalik kay Jinwoo, nakuha niya ang kanyang unang essence stone, ngunit biglang inatake siya ng isang goblin. Sinubukan niyang lumaban, ngunit nabasag ang kanyang kutsilyo at siya ay nasugatan. Napatay ng hunter na si Park ang goblin. At tinulungan ni Juhee si Jinwoo habang pinapanood niya ang laban ng kanilang mga kasamahan laban sa mga halimaw. Nagawa nilang talunin ang boss ng dungeon at nagdiwang ang lahat. Gayunpaman, nagtaka si Juhee kung bakit patuloy pa ring hunter si Jinwoo dahil palagi siyang nasusugatan. Habang kinukuha ang mga lot, hindi nasiyahan ng grupo dahil tila kulang ang nakuha nila. Ngunit may isang hunter na tumawag sa kanila at ipinakita ang isang lagusan, at natuklasan nilang ito ay isang double dungeon. Alam nilang maaaring may mas maraming loot sa loob. Gayunpaman, sinabi ni Song Chiyul na hindi sila maaaring pumasok dahil kailangan nilang maghintay ng utos mula sa Hunters Association. Iminungkahi ni Park na suwayin ang patakaran upang makuha ang mga loot, ngunit itinuturing itong delikado. Nagkaroon ng butuhan at hati ang opinyon ng grupo. Kabilang si Juhee sa mga tumutol. Si Jinwoo na lamang ang hindi pa bumoboto at siya ang magpapasya. Napagtanto niya na ang kanyang desisyon ang makakaapekto sa magiging resulta. Naisip niya ang posibilidad na mamatay, ngunit naalala niya ang kanyang sitwasyon, nawawala ang kanyang ama, nasa ospital ang kanyang ina, at estudyante pa ang kanyang kapatid. Siya lamang ang inaasahang magtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kaya pinili niyang pumasok sa lagusan. Samantala, sinusuri ng mga opisyal ang kakayahan ng mga bagong hunters upang matukoy ang kanilang ranggo. Nakilala rin ng guildmaster ng Hunters Guild na si Choi Jong-in, na nag-utos sa mga opisyal na magpadala ng mga alok sa mga promising na bagong hunters dahil kailangan nila ng mas maraming miyembro sa guild. Nakikita ang ilang magnanakaw na tumatakbo matapos mangagaw ng isang bag. Malapit na sana silang makatakas, ngunit biglang humarang ang isang babae. Nakuha niya ang bag at dahilan para mabangga at maaksidente ang mga salarin. Ibinalik niya ang bag sa may-ari at agad siyang nakilala ng mga tao bilang S-rank hunter na si Chehain. Ngunit hindi siya komportable sa atensyon ng publiko kaya agad siyang umalis sa lugar. Bumalik sa dungeon, patuloy na nag-e-explore ang grupo sa lagusan. Tinanong ni Juhee si Jinwoo tungkol sa naging desisyon niya at ipinaalala na muntik na siyang mamatay. Alam ni Jinwoo na siya ang nagligtas sa kanya at sinabi niya na dapat ay mag-dinner sila bilang pasasalamat na nagpailang sa kanya.
Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang pinto at inakala nilang naroon ang boss monster. Ngunit pagpasok nila, natagpuan nila ang isang silid na puno ng mga estatwa. Napansin ni Jinwoo na may isang napakalaking estatwa na mas mataas at mas nakakatakot kaysa sa iba. Habang nagtataka ang lahat kung bakit walang halimaw, nakakita sila ng isang sinaunang tablet. Binasa ito ni Som Chiyol at nakasaad dito ang mga utos ng templo, kailangang sumamba at purihin ang Diyos at patunayan ang kanilang pananampalataya o hindi sila makakalabas ng buhay. Napansin ni Juhi na parang may galaw at tingin ng malaking estatwa sa kanila. Biglang nagsara ang pinto, dahilan para magpanik ang lahat. Sinubukan ng isang hunter na tumakas, ngunit agad siyang pinatay ng isang estatwa sa isang iglap. Lahat ay napuno ng takot at hindi alam kung paano makakalabas. Napansin ni Jinwoo na masyadong malakas ang mga estatwa para sa isang D-rank dungeon. Tinitigan niya ang malaking estatwa at napagtanto niyang tila sila ang pinagmamasdan nito. Naalala niya kung paano siya palaging nasa bingit ng kamatayan sa bawat raid dahil hindi siya nakakasabay sa ibang hunters. Ngunit natutunan niyang mabuhay sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa paligid. Napansin niyang nasa panganib silang lahat kaya sinabihan niya ang grupo na magtago. Ilang sandali lang, nagpaputok ang estatwa ng isang energy beam na sumairas sa lahat ng dinaanan nito. Napagtanto ng lahat na nasa panganib ang kanilang buhay. Sinabi ni Som Chiyol na huwag gumalaw ang kahit sino dahil baka matrigger ang panibagong atake. Nilapitan niya si Jinwoo at tinanong kung paano niya naramdaman ang panganib. Sagot ni Jinwoo, gut feeling lamang yon. Napansin ni Jinwoo na nawalan ng braso si Som Chiyol at tinulungan niya si Juhi na pigilan ang pagdurugo. Binalutan niya ito ng benda habang sinabi ni Som Chiyol na sana ay si Juhi ang tinawag niya, ngunit madali itong ma-pressure at natataranta. Kaya pala hindi siya sumasama sa mahihirap na raid kahit isa siyang B-rank healer. Ipinaliwanag ni Som Chiyol na nakapasok na siya sa maraming dungeon, ngunit ngayon lang siya nakakita ng halimaw na ganito kalakas. Sa tingin niya, parang S-rank dungeon ang kinalalagyan nila. Naalala niya ulit ang nakasulat sa tablet. Napaisip si Jinwoo na tila ang estatwa ay isang Diyos. Alam ni Som Chiyol na wala silang laban dito at kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas. Ngunit biglang may isang hunter na nagsabing ayaw niyang mamatay. Tumakbo siya ng buong bilis, ngunit agad siyang pinatay ng estatwa sa isang iglap. Napagtanto ni Jinwoo na kaya silang patayin ng estatwa kung gugustuhin nito. Nagtaka siya kung bakit hindi pa nito ginagawa. Naalala niya ang nakasulat sa tablet at tinanong si Som Chiyol tungkol dito. Ayon sa kanya, ang unang utos ay sumamba sa Diyos. Napaisip si Jinwoo na may sariling patakaran ang dungeon. Tumayo siya kahit pinipigilan siya ni Som Chiyol dahil baka mapahamak siya. Ngunit napagtanto ni Som Chiyol na determinado si Jinwoo na mabuhay. Nagsimulang maghanda ang estatwa para umatake, ngunit yumuko si Jinwoo. Napansin niyang hindi siya inatake. Kaya sinabi niya sa lahat na yumuko rin at ibaba ang ulo dahil hindi sila gagalawin kung gagawin nila ito. Sumunod ang lahat sa kanya. Biglang nawala ang galaw ng mga mata ng estatwa, ngunit kalaunan ay tila ngumiti ito. Naging aligaga ang lahat, ngunit napansin na wala pa itong ginagawang pag-atake. Unti-unting inakala ng lahat na ligtas na sila sa ngayon. Biglang gumalaw ang estatwa at dahan-daang lumapit sa kanila. Habang nagkakagulo ang lahat, pinaalalahanan sila ni Jinwoo na ang ikalawang utos ay purihin ang Diyos. Isang lalaki ang lumapit sa estatwa at sinabing alam niya ang gagawin. Nagsimula siyang magdasal, ngunit ngumiti lamang ang estatwa. Napagtanto ni Jinwoo na hindi gumagana ang plano. Bigla itong dinurog at napatay ang lalaki, kaya nagsimulang magtakbuhan ang lahat habang hinahabol sila ng mga estatwa. Naisip ni Park ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa isang estatwa. Ngunit bigla itong gumalaw at pinutol siya sa isang iglap. Napansin ni Jinwoo na ang mga estatwang may hawak na armas ang pumapatay sa kanyang mga kasama. Nakita rin niya ang mga estatwang may hawak na instrumento at naisip niyang kailangan itong ma-activate. Sinabihan niya ang lahat na lumapit sa mga estatwang iyon. Sumunod sila at nagsimulang tumugtog ang mga estatwa ng musika. Napanatag ang lahat dahil tila nakaligtas sila. Lumapit si Jinwoo kasama si Juhi sa isang estatwa, ngunit hindi ito nag-activate. Napagtanto niya na hindi ito gagana kung dalawa ang malapit dito. Kaya sinabi niya kay Juhi na manatili roon at siya ang tumakbo para i-activate ang huling estatwa. Ngunit nagsimulang habulin siya ng estatwa ng Diyos. Halos madurad siya, ngunit nakaiwas siya at aksidenteng na-activate ang isa pang estatwa. Inatake siya nito at sinira ang lupa. Akala ni Juhi ay patay na siya. Ngunit gumagapang siya papunta sa huling estatwa kahit hirap na siya. Habang patuloy siyang hinahabol ng estatwa ng Diyos, tinapakan siya nito, ngunit biglang nagsimulang kumanta ang huling estatwa, na-activate ito.
Dahil dito, tumigil ang estatwa ng Diyos at bumalik sa trono nito. Napagtanto ni Jinwoo na natapos na nila ang ikalawang utos. Lumapit si Juhi at napansin niyang nawalan siya ng paa. Sinubukan niya siyang gamutin, ngunit umabot na sa limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng lahat na patay na ang kanilang mga kasamahan. Sinisi ni Kim si Song Chiyol dahil siya ang leader ng grupo. Sinabi naman ng iba na hindi patas ito dahil si Kim ang nagmungkahi na suwayin ang mga patakaran. Nagsimula silang magturuan ng sisi. Ano ako ni Song Chiyol ang responsibilidad dahil siya ang gumawa ng huling desisyon. Biglang lumitaw ang isang altar. Ipinaliwanag ni Jinwoo na ang ikatlong utos ay patunayan ng kanilang pananampalataya sa Diyos at naisip niyang maaaring kailanganin ang human sacrifice para mabuhay. Sinabi ni Kim na ialay ni Song Chiyol ang kanyang buhay bilang leader at pumayag ito. Lumapit siya sa altar, ngunit biglang may apoy na lumitaw kaya naguluhan ang lahat. Sinabi ni Jinwoo na tulungan siyang makalapit sa altar dahil nais niyang suriin ito. Habang papalapit sila, lalo pang lumalakas ang apoy. Sinabi ni Song Chiyol na malapit ng ganap na magbukas ang gate kaya wala nang makakapasok o makakalabas. Ipinaliwanag na ang gate ay nananatiling inactive sa loob ng 7 araw matapos lumitaw. Pagkatapos nito, pwedeng makapasok ang mga halimaw sa mundo sa tinatawag na dungeon break. Kaya ang mga hunters ay ipinapadala sa loob para pigilan ito sa pamamagitan ng pagpatay sa dungeon boss. Napagtanto ni Jinwoo na kapag nabigo sila, ang estatwa ng Diyos ay makakapasok sa kanilang mundo. Kaya kailangan nilang tapusin ang dungeon. Sinabihan niya ang lahat na lumapit sa altar. Nag-activate ito at napalibutan ng asul na apoy. Bumukas ang pinto, ngunit gumalaw muli ang mga estatwa nang mawala ang asul na apoy. Nataranta ang lahat, ngunit napansin ni Jinwoo na humihinto ang mga estatwa kapag nakatingin siya sa kanila. Sinabi niya sa lahat na huwag aalisin ang tingin para hindi sila makagalaw. Mukhang gumagana ito, ngunit biglang may isang natakot at tumakbo. Dahil dito, nawala ang isang pulang apoy at nakalabas siya ng silid. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari dahil ang utos ay patunayan ng pananampalataya. Naisip ni Jinwoo na maaaring patibong ito, ngunit may isa pang tumakas. Binalaan niya ang lahat na magkakaroon ng blind spots kapag mas marami ang umalis. Naisip niya na ang mga asul na apoy ay parang timer at ang layunin ay mabuhay hanggang sa mawala ang mga ito. Ngunit sinabi ni Kim na hindi siya sigurado dahil wala siyang ebidensya sa kanyang teorya. Nagpasalamat si Kim kay Jinwoo dahil natulungan silang mabuhay, ngunit sinabi niyang may pamilya siyang naghihintay sa kanya kaya nagdesisyon siyang tumakas. Napagtanto ni Jinwoo na hindi nila kayang pigilan ang lahat ng estatwa. Sinabi ni Song Chiyol kay Juhi na tumakas kasama si Jinwoo, ngunit hindi na maigalaw ni Juhi ang kanyang mga paa dahil ubos na ang kanyang enerhiya. Kaya sinabi ni Jinwoo kay Song Chiyol na siya na lang ang tumakas kasama si Juhi dahil hindi na rin siya makakatakbo ng maayos dahil isa na lamang ang kanyang paa. Iniabot niya kay Juhi ang isang essence stone at sinabi na gamitin niya yon para ibili siya ng dinner. Ayaw siyang iwan ni Juhi, ngunit pinatulog siya ni Song Chiyol at binuhat palabas. Naiwan mag-isa si Jinwoo. Alam niyang wala siyang laban, ngunit kumuha pa rin siya ng espada at naghanda na lumaban hanggang sa huling hininga. Ngunit sabay-sabay siyang inatake ng mga estatwa at malakas siyang tinamaan hanggang mawala ng isang braso. Paulit-ulit siyang binugbog ng mga estatwa hanggang sa bumagsak siya sa altar habang naghahanda ang isang estatwa na tapusin siya. Napaisip siya na ayaw pa niyang mamatay kaya nagsimula siyang umiyak. Ngunit sa mismong sandaling iyon, natapos ang timer at may lumabas na system message na nagtatanong kung nais niyang maging isang player. Nagising siya sa ospital at napansin niyang ganap nang gumaling ang kanyang katawan. Naisip niya kung panaginip lang ba ang lahat, ngunit pumasok sa kanyang silid ang manager ng Hunter Association Surveillance Team na si Woo Jin-chul. Ipinaliwanag ni Woo Jin-chul na 3 araw siyang walang malay. Agad namang tinanong ni Jinwoo kung ano ang nangyari kina Juhi at Song Chiyol. Sinabi ni Woo Jin-chul na nakaligtas sila, ngunit nawala ng braso si Song Chiyol kaya maaaring mapilitan na siyang magretiro bilang hunter. Samantala, matinding trauma naman ang dinaranas ni Juhi kaya kailangan muna nitong sumailalim sa psychiatric treatment bago muling sumama sa mga raid. Ikinwento rin niya na agad na dumating ang White Tiger Guild sa dungeon matapos makatanggap ng report mula sa mga nakaligtas. Ngunit nang makarating sila roon, wala silang nakitang mga estatwa at si Jinwoo lamang ang natagpuang nakahandusay sa sahig. Nagtaka ang lahat sa nangyari, ngunit naniwala sila sa kwento ng mga survivors dahil natagpuan din ang mga labi ng ibang hunters sa loob ng dungeon. Iniisip ni Woo Jin-chul na imposibleng mabuhay ang isang E-rank hunter sa ganoong insidente. Kaya pinaghinalaan niyang baka nakaranas si Jinwoo ng Second Awakening. Naglabas siya ng isang device na sumusukat ng magic power. Natuwa naman si Jinwoo at inisip na baka lumakas na siya.
Ngunit nang gamitin niya ito, lumabas na 10 lamang ang kanyang score, isang napakababang numero dahil kahit pinakamahinang hunter ay may score na 70. Dahil dito, sinabi ni Woo Jin-chul na nagkamali sila at umalis sila ng silid habang iniisip na kasing hina lamang siya ng ordinaryong tao. Nadismaya si Jinwoo sa resulta. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi nila tinanong tungkol sa screen na nakalutang sa harapan niya. Napaisip siya kung siya lang ba ang nakakakita nito. Maya-maya, dumating ang kanyang kapatid na si Jin-a at sinabi nitong nag-aalala siya para sa kanya. Sinabi ni Jin-a na titigil na siya sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho para hindi na kailangang maging hunter ni Jinwoo dahil palagi na lang siyang napapadpad sa ospital. Humingi ng tawad si Jinwoo dahil pinapag-alala niya ito. Pagkatapos, tinanong niya si Jin-a tungkol sa lumulutang na screen, ngunit nagtaka ito dahil wala naman siyang nakikita. Tinanong niya kung paano tinitingnan ng messages sa video games at sinabi ni Jin-a na kailangan lamang buksan ang message box. Pagkasabi niya ng message box, agad itong kinilala ng system at lumabas ang notification tungkol sa kanyang daily quest. Napaisip si Jinwoo sa pagiging player niya habang umaalis si Jin-a upang makapagpahinga siya. Binasa niya ang mga notification at nalaman niyang ang system ay ginawa upang tulungan siya. Ngunit magkakaroon siya ng penalty kapag hindi siya sumunod. Tinanggap niya ang daily quest at binigyan siya ng simpleng workout routine. Binalaan din siya ng system na mapaparusahan siya kapag nabigo siyang tapusin ito. Ngunit naisip ni Jinwoo na imposibleng matapos iyon dahil nasa ospital pa siya. Kaya nagdesisyon muna siyang matulog. Samantala, iniulat ni Woo Jin-chul kay Go Gun-hee na hindi nakaranas ng second awakening si Jinwoo. Sinabi ni Go Gun-hee na puno ng misteryo ang kasong ito at marami pa silang hindi nauunawaan tungkol sa mga dungeon. Kaya napagdesisyonan nilang ituring ito bilang isang special case na kailangan pang masusing imbestigahan. Inutusan ni Choi Jong-in si Cha Hae-in na maging instructor sa isang B-rank raid bilang practical training para sa mga bagong recruits. Pakiramdam ni Hae-in ay hindi siya bagay sa ganoong role. Ngunit sinabi ni Choi na kailangan lang niyang lumaban at may matututunan na ang lahat mula sa kanyang halimbawa. Ipinaliwanag ni Choi na isa ang Hunters Guild sa pinakamalalaking guild sa bansa, ngunit malayo pa rin sila sa pinakamalalakas na guild sa buong mundo. Alam niyang hindi na mababago ang rank ng isang hunter, ngunit naniniwala siyang pwedeng lumakas ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang combat abilities. Samantala, natutulog si Jinwoo sa kanyang kama nang biglang mag-expire ang timer ng kanyang quest. Ipinaalam ng system na nabigo siya sa quest. Biglang nagsimulang lumindol ang paligid kaya nagising siya at natagpuan ang sarili sa gitna ng isang disyerto. Nagtaka siya kung nananaginip lang ba siya. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng centipede habang sinasabi ng system na kailangan niyang mabuhay sa loob ng 4 na oras. Dahil dito, nagpanik si Jinwoo at nagsimulang tumakbo habang hinahabol siya ng halimaw. Maya-maya, mas marami pang centipede ang lumitaw hanggang sa tuluyan siyang mapagod. Muntik na siyang makain, ngunit eksaktong nag-expire ang timer. Bigla siyang bumalik sa ospital habang ipinapaalam ng system na natapos niya ang penalty quest. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa pagod at pumasok ang mga nurse sa kanyang kwarto habang nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Lumipat ang eksena kay Juhee habang inaanyayahan siyang sumama sa isang D-rank raid, ngunit tumanggi siya dahil hindi pa siya nakaka-recover. Nalaman niyang nasa ospital si Jinwoo kaya nagdesisyon siyang bisitahin ito. Ngunit narinig niya ang mga nurse na nagrereklamo tungkol kay Jinwoo dahil kahit kagagaling lang nito, hindi raw ito tumitigil sa pagte-training kaya iniisip nilang baliw siya. Nagpahinga sandali si Jinwoo at nalaman na tuwing natatapos niya ang daily quest, ganap na gumagaling ang kanyang katawan at nakakakuha siya ng ability points na maaari niyang gamitin para pataasin ang kanyang stats. Mayroon din siyang inventory screen at kaya niyang matuto ng skills. Ngunit pakiramdam niya ay kakaiba ang lahat dahil parang naglalaro lamang siya ng video game. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, ipinakita niyang nakakakuha siya ng random loot box tuwing natatapos niya ang daily quest. Binuksan niya ito at may lumabas na susi habang sinasabi ng system na maaari niya itong gamitin para makapasok sa isang instance dungeon sa subway. Nalito si Jinwoo dahil hindi niya alam kung ano ang instance dungeon. Ngunit iniisip niyang maaaring makatulong ito para mas lumakas siya. Bumisita si Jinwoo sa kanyang ina sa ospital. Sa isang flashback mula 4 na taon ang nakalipas, biglang bumagsak ang kanyang ina kaya agad nila itong dinala sa doktor. Ipinaliwanag ng doktor na mayroon itong bihirang sakit na tinatawag na eternal sleep disease na nagsimulang lumitaw kasabay ng paglitaw ng mga gate. Dulot ito ng matagal na exposure sa mana at wala itong lunas. Dahil dito, inilagay siya sa life support. Kinailangan ni Jinwoo ng pera para masuportahan ang kanilang pamilya kaya nagtrabaho siya sa isang construction site. Ngunit biglang nagising ang kanyang kapangyarihan at naging kwalipikado siyang maging hunter.
Natuwa siya dahil inisip niyang magbabago na ang kanyang buhay. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang napakahina niya at hindi niya kayang talunin kahit isang goblin lamang. Dahil dito, minamaliit siya ng ibang hunters at tinitingnan bilang pabigat. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Jinwoo ang kanyang training at unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Pumunta siya sa subway at ginamit ang susi para buksan ang instance dungeon. Nagdesisyon siyang pumasok habang iniisip na maaari naman siyang tumakas kapag naging sobrang delikado. Ngunit biglang nagsara ang exit at sinabi ng system na ang tanging paraan para makalabas sa dungeon ay talunin ang boss o gumamit ng teleportation stone. Napagtanto niyang nasa malaking panganib siya dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Nagdesisyon si Jinwoo na i-explore ang dungeon nang biglang lumitaw ang tatlong goblin. Nahihirapan siyang sabayan ang galaw ng mga ito at natambe siya habang sinusubukan siyang saksakin ng isang goblin. Ngunit nakaiwas siya at agad na gumanti, pinatay ang goblin sa isang atake lamang. Patuloy siyang inatake ng dalawa pa, ngunit madali niya rin silang natalo habang napapansin niyang mas lumakas na siya. Ngunit biglang lumitaw ang isang mabangis na wolf at agad siyang sinugod nito, dahilan para mabasag ang kanyang kutsilyo. Napagtanto niyang mas malakas ito kaysa sa mga goblin at nagsimulang manginig ang kanyang mga paa dahil sa takot. Muling sumugod ang wolf at nagawa siyang sugatan. Napagtanto ni Jinwoo na wala siyang healer, kaya kapag nagtamo siya ng matinding sugat, siguradong mamamatay siya. Patuloy na iniiwasan ni Jinwoo ang mga atake ng wolf habang napapansin niyang mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa dati. Unti-unti niyang nalagpasan ang kanyang takot. Gamit ang buong lakas niya, sinuntok niya ang wolf at napabagsak ito. Napagtanto niyang nasaktan niya ang halimaw dahil nakatuon siya sa pagpapalakas ng kanyang strength. Ngunit agad na nakabangon ang wolf at muling sumugod sa kanya. Sinubukan niya itong pigilan gamit ang kanyang mga kamao, ngunit napagtanto niyang epektibo ang kanyang mga atake. Sa kabila nito, nagsimula siyang tumakbo dahil alam niyang wala siyang laban habang wala siyang sandata. Ngunit bigla niyang naalala na may nakita siya sa kanyang inventory. Agad niya itong binuksan at kumuha ng isang magic sword. Eksaktong pagsugod ng wolf, mabilis niya itong inatake at hiniwa sa gitna. Nagtaka siya kung bakit nasa inventory niya ang espada dahil alam niyang kay Kim ito at napakamahal para mabili niya. Ngunit hindi na niya yon masyadong inisip at napansin niyang magaling na rin ang kanyang mga sugat. Maya-maya, dalawa pang wolf ang lumitaw. Napansin niyang nakabaon pa sa lupa ang kanyang espada kaya nagsimula siyang mataranta. Habang papalapit ang mga wolf, nagawa niyang mabunot ang espada at iwinasiwas ito. Ngunit nasalo ng wolf ang talam gamit ang bibig nito. Agad niya itong sinipa para bumitaw at pagkatapos ay pinugutan niya ito ng ulo. Nang makita yon ng natitirang wolf, agad itong umatras habang nagpapahihin, tunay na laban ang nagbibigay sa kanya ng experience. Napansin niyang tumaas ang lahat ng kanyang stats. Naisip niyang mas mabilis lumakas sa pamamagitan ng pag-level up dahil 5 points ang nakukuha niya kada level. Samantalang 3 lamang ang ibinibigay ng daily quests. Ngunit naalala niyang 5 halimaw pa lang ang napapatay niya kaya pinigilan niyang maging kampante. Hinanap niya ang magic gems ng mga halimaw ngunit isang item ang nakita niya sa halip. Ipinaalam ng system na nakahanap siya ng shop, si teleportation stone, at pakiramdam niya ay hindi pa siya sapat na malakas para talunin at dahilan para muli siyang mag-level up. Napansin ni Jinwoo na malapit nang masira ang kanyang espada, ngunit alam niyang disposable lamang ang mga sandata kaya natuwa siyang natapos din ang laban. Binuksan niya ang kanyang inventory at napagtanto niyang nakuha na pala niya ang teleportation stone. Gayunpaman, nagdesisyon siyang manatili sa dungeon dahil gusto niyang mas lumakas pa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Iniisip niyang mawawala ang mga ito kapag umalis siya gamit ang teleportation stone. Mas lumalim pa si Jinwoo sa dungeon habang walang tigil na pinapatay ang mga halimaw na humaharang sa kanya. Habang napapansin niyang mas nagiging madali ang mga laban, nalaman niyang nasusukat niya ang level ng mga halimaw base sa kulay ng kanilang pangalan. Kapag puti ang pangalan ng halimaw, mas mahina ito kaysa sa kanya. Kapag pula naman, mas malakas ito. Napagtanto niyang lumalakas na talaga siya dahil dati ay pula ang pangalan ng mga wolf, ngunit ngayon ay puti na lamang ito. Nararamdaman niya ang presensya ng dungeon boss. Hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin, ngunit nagdesisyon pa rin siyang harapin ito. Pagdating niya sa isang swamp, biglang may nilalang na sumugod sa kanya ng napakabilis. Sinubukan niyang harangin ito ngunit tumilapon siya paatras at napansin niyang nabasag ang kanyang espada. Lumitaw ang isang napakalaking serpent. Napansin ni Jinwoo na kulay orange ang pangalan nito, ibig sabihin ay kapareho niya ito ng level. Napansin din niyang nababalutan ng matitigas na kaliskis ang katawan nito kaya wala nang silbi ang kanyang espada laban dito. Sinubukan siyang atakehin ng serpent ngunit nakaiwas siya.
Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya ito matatalo. May paparating na tren na muntik nang bumangga sa kanya kaya mabilis siyang umiwas at bahagya lamang nakaligtas. Napaisip siya na hindi pa rin siya sapat na malakas at nagtaka kung gaano pa siya dapat magsumikap para makatakas sa buhay na puro pang mamaliit. Habang patuloy siyang lumalaban sa serpent, naalala niyang kilala siya bilang pinakamahinang hunter sa buong mundo. Naisip niyang ang mahihina ay laging walang laban sa malalakas kaya determinado siyang lumakas. Sinubukan siyang atakehin ng serpent ngunit muli siyang nakaiwas. Tumalon siya pataas habang sinusubukan siyang kainin ng serpent ngunit bigla siyang nawala sa paningin nito. Napagtanto ng serpent na nakakapit na pala si Jinwoo sa katawan nito. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang lakas para durugin ang mga kaliskis nito at tila nasasaktan ng serpent. Dahil dito, inihampas siya ng serpent sa isang haligi ngunit hindi siya bumitaw. Mas lalo niyang diniinan ang leeg ng serpent gamit ang buong lakas niya hanggang sa magsimulang dumyugo ito habang patuloy niyang hinihigpitan ang kapit niya. Naubusan ng dugo ang serpent at bumagsak ito sa lupa habang ipinapalam ng system kay Jinwoo na natalo niya ang dungeon boss. Bilang reward, nakakuha siya ng isang makapangyarihang dagger at isang vial ng venom ng serpent. Napansin niyang nakakatakot ang epekto nito dahil permanenteng binabawasan nito ang strength kapalit ng mas mataas na defense. Matapos matalo ang boss, bumalik sa normal ang dungeon at lumabas. Pansin din niyang kasama nila si Juhee. Sinubukan nitong gumamit ng spell, ngunit naalala nito ang nakaka-recover sa trauma kaya nagdesisyon siyang tumulong. Lalo na nang malaman niyang di-rank boss lamang ang kalaban at mas mahina ito kaysa sa serpent na natalo niya. Malapit nang matalo ang mga hunters nang biglang ihagis ni Jinwoo ang kanyang espada ng buong lakas. Tumama ito sa golem at nakagawa ng opening para sa ibang hunters. Sinamantala nila ang pagkakataon at tuluyan nilang napatay ang golem. Nagtaka ang isa sa mga hunters kung paano nila natalo ang halimaluwang ang kanyang combat skills. Ibinunyag din niyang dati siyang firefighter kaya sanay siyang humarang ngunit napansin niyang late na siya. Sinabihan siya ni Jinwoo na mag-ingat papunta sa school. Napansin ni Jin-a na parang iba na ang itsura ni Jinwoo at inisip niyang epekto yon ng training nito. Bago siya umalis, binigyan siya ni Jinwoo ng payong at sinabing mag-ingat siya. Pagkaalis ni Jin-a, tiningnan ni Jinwoo ang kanyang daily quest at napansin niyang mas lumaki ang kanyang katawan. Naisip niyang epekto ito ng pagtaas ng kanyang stats. Napansin din niyang hindi pa niya ginagamit ang kanyang ability points. Naisip niyang hindi sapat ang lakas lamang para talunin ang malalakas na halimaw kaya ginamit niya ang points para pataasin ang agility at perception niya. Bigla siyang tinawagan ng kanilang landlord at sinabing kailangan na niyang bayaran ang renta, kaya nangako siyang magbabayad agad. Alam niyang mas lumakas na siya kaya naisip niyang mas malaki na ang maaari niyang kitain sa pag-raid ng dungeons. Ngunit alam din niyang mahirap makahanap ng magandang trabaho dahil i-rank pa rin ang kanyang official rank. Naisip niyang sumailalim sa re-evaluation para tumaas ang kanyang rank at mas lumaki ang kita niya, ngunit alam niyang magdudulot iyon ng sobrang atensyon dahil kakaiba ang kanyang sitwasyon. Dahil dito, nagdesisyon siyang huwag muna itong gawin. Nagulat siya nang makakita ng isang high-paying job para sa E-rank hunters kaya agad siyang pumunta sa lugar habang kinukumpleto ang kanyang daily quest. Doon niya nakilala ang hunter na si Hwang Dong-suk. Ipinaliwanag nito na 6 lamang ang miyembro ng kanilang party at kailangan nila ng 8 tao para makapasok sa C-rank dungeon. Kaya naghahanap sila ng mga hunters na top 1 sa natitirang slots. Ngunit sinabi ni Dong-suk na hindi makikihati si Jinwoo sa loot dahil hindi naman ito lalaban sa mga halimaw. Sa halip, babayaran na lamang nila siya ng malaking komisyon kapalit ng pagsama. Tinanggap ni Jinwoo ang trabaho at inutusan siya ni Dong-suk na buhatin ang kanilang mga gamit. Nagtaka si Jinwoo kung bakit walang healer ang grupo, ngunit sinabi ni Dong-suk na sanay na silang lumaban kahit walang healer. Naging kainahinala ito para kay Jinwoo. Binasa niya ang kontrata at nalaman niyang hindi mananagot ang party kapag may nangyari sa kanya sa loob ng dungeon. Sa kabila nito, pinirmahan pa rin niya ang kontrata. Lumapit naman sa kanya ang isang D-rank hunter na si Yoo Jinho at sinabing tinanggap din ito ang trabaho. Humanga ang lahat sa mamahaling kagamitan ni Jinho at inisip nilang galing ito sa mayamang pamilya. Naghanda silang pumasok sa gate habang napapansin ng lahat na napakalaki nito. Ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi mahalaga ang laki ng gate dahil ang Hunters Association ay nagbabase ng rank sa dami ng magic power na inilalabas nito. Pagpasok nila sa gate, napansin nilang sobrang dilim ng dungeon. Kaya gumamit ng magic ang mage na si Kim Sang-shak para maliwanagan ng paligid at makita nila ang nasa loob. Ngunit napansin ni Jinwoo na pinapaalala sa kanya ng lugar ang templo dahil sobrang dilim nito at walang kahit anong halimaw na humaharang sa kanilang dinaraanan. Habang papalalim sila sa dungeon, bigla silang nakarinig ng papalapit na mga halimaw. Dahil dito, naghanda ang lahat para sa laban.
Ngunit napansin nilang napapalibutan sila ng mga butas sa paligid kaya nagpanik sila habang iniisip kung saan manggagaling ang mga halimaw. Ngunit maingat na inobserbahan ni Jinwoo ang paligid at binalaan niya ang grupo na mula sa itaas aatake ang mga ants. Dahil sa babala niya, agad silang nakapag-react at nagsimula nilang labanan ang mga higanteng langgam. Napansin ni Jinwoo na sanay magtulungan ang grupo. Nakita rin niyang kulang sa lakas si Yoo Jinho, ngunit nababawi ito ng mamahalin nitong equipment. Masaya siyang maayos ang takbo ng laban, ngunit aminado siyang nadidismaya dahil masyadong madali ang trabaho. Matapos nilang mapatay ang mga ants, nagsimula silang maghanap ng magic gems. Nagtaka si Huang Dongsuk kung paano nahulaan ni Jinwoo kung saan manggagaling ang mga ants. Sinabi ni Jinwoo na pakiramdam lamang niya yon. Napansin naman ni Kim Sang-shek na may mga kagat ang katawan ng mga ants at inisip niyang may mas malakas na halimaw na umatake sa mga ito. Masayang sinabi ni Yoo Jinho na nakapatay siya ng halimaw at ibinunyag niyang iyon ang una niyang mission bilang hunter. Kaya raw siya binilhan ng kanyang ama ng mamahaling kagamitan. Ngunit binalaan siya ni Jinwoo na mag-ingat dahil may masama siyang kutob sa dungeon. Sa White Tiger Guild naman, makikita ang mga hunters na nagte-training sa gym nang biglang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Gayunpaman, nanatili silang kalmado dahil normal na raw yun kapag nagte-training ang kanilang guild master. Makikita si Baekhyuno na nakagawa ng napakalaking butas sa isang malaking bato gamit lamang ang kanyang lakas. Ngunit sinabi niyang hindi pa yun sapat para maging warm-up at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang kalat. Samantala, sa loob ng dungeon, patuloy na binubuhat ni Jinwoo ang mga gamit ng grupo. Ngunit pakiramdam niya ay kainahinala ang party ni Domsok dahil wala silang healer kahit napakaganda ng teamwork nila. Habang nagpapatuloy sila, nakakita sila ng mga sugatang ants kaya naisip nilang malapit na ang boss. Pagpasok nila sa mas malalim na bahagi ng dungeon, nakarating sila sa isang lugar na napapalibutan ng napakaraming mana crystals. Dahil dito, inisip ng lahat na yayaman sila ng husto. Binasa ni Yoo Jinho ang kontrata ni Jinwoo at ipinaliwanag niyang hindi kasama sa loot ang mana crystals kaya dapat ay may parte rin si Jinwoo rito. Sumang-ayon si Domsok, ngunit sinabi niyang binabantayan ng boss ang mga crystals at alam nilang magsasara ang dungeon kapag natalo ito. Kaya iminungkahi niyang minahin muna nila ang crystals habang natutulog pa ang boss. Ngunit sinabi ni Domsok na naiwan nila ang kanilang mining tools kaya kailangan muna nilang lumabas ng dungeon para kunin ang mga ito. Iniwan nila sina Yoo Jinho at Jinwoo sa loob habang inutusan ni Domsok si Kim Sang-shek na harangan ang daanan. Gumamit ito ng magic at nagdulot ng pagsabog na tuluyang nagselyo sa entrance. Agad na napagtanto ni Jinwoo na pinagtaksilan sila. Naalala niya ang babala ni Song Chiyul na mataas ang crime rate sa mga dungeon raid dahil imposibleng malaman kung pinatay ba ang isang hunter sa loob ng dungeon. Sinisi ni Yoo Jinho ang sarili dahil nabanggit niya ang tungkol sa kontrata. Ngunit alam ni Jinwoo na simula pa lang ay plano na talaga ng grupo ni Domsok na patayin silang dalawa. Maya-maya, lumapit ang higanteng spider sa kanila habang nangangakong poprotektahan ni Yoo Jinho si Jinwoo. Napansin ni Jinwoo na mas malakas ang spider kaysa sa lahat ng boss na natalo niya noon. Naniniwala siyang wala pa siyang laban dito, ngunit naalala niya ang estatwa ng Diyos sa templo at napagtanto niyang walang-wala ang spider kumpara roon. Kaya sinabi niya kay Yoo Jinho na umatras habang naghahanda siyang labanan ng boss. Samantala, nagtataka ang isa sa mga kasama ni Domsok kung bakit ginagamit pa nila ang spider para patayin sina Jinwoo at Jinho. Ipinaliwanag ni Domsok na ayaw niyang magising ang halimaw habang sila mismo ang lumalaban dito. Naniniwala siyang matutulog ulit ang spider pagkatapos nitong kainin sina Jinwoo at Jinho. Ibinunyag din niyang may maliit na daanan sa itaas ng kuweba at plano nilang gamitin iyon para makabalik sa loob pagkatapos. Idinagdag pa niya na siguradong patay na sina Jinwoo at Yoo Jinho. Iniisip naman ni Yoo Jinho na imposibleng manalo si Jinwoo dahil isa lamang itong E-rank hunter. Ngunit tumanggi si Jinwoo na umatras dahil naniniwala siyang sapat na ang lakas niya para talunin ang halimaw. Bigla siyang sumugod sa spider ng napakabilis, dahilan para mabigla si Yoo Jinho. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Go Gun-hee habang sinasabi niya kay Woo Jin-chul na pagod na siya sa dami ng meetings. Kaya niyaya siya ni Woo Jin-chul ng sparring match upang makapagpahinga siya kahit papaano. Tinanggap ni Go Gun-hee ang sparring match at sinabing lampas na siya sa kanyang prime years. Ngunit pag-uumpisa pa lamang ng laban, hirap na hirap si Woo Jin-chul na tamaan siya. Mabilis na gumanti si Go Gun-hee gamit ang isang napakalakas na suntok na agad nagtapos sa laban. Nagpasalamat si Woo Jin-chul sa kanyang guidance at sinabing kahanga-hanga pa rin ang lakas nito kahit matanda na. Sinabi naman ni Go Gun-hee na mas gumaling na ang galaw ni Woo Jin-chul at pinayuhan niya itong huwag pabayaan ang training dahil makakatulong iyon para mabuhay sa mga mapanganib na sitwasyon.
Samantala, bumalik ang eksena kay Jinwoo habang sinusubukan niyang putulin ang mga paa ng higanteng spider. Ngunit napagtanto niyang sobrang tigas ng armor nito at alam niyang isang atake lang ng halimaw ay sapat na para mapatay siya. Habang nahihirapan siyang lumaban, iniisip ni Eugene kung paano nakakagalaw ng ganoon kabila si Jinwoo. Naisip niyang baka sinasadya nitong itago ang tunay nitong rank sa pamamagitan ng pagkontrol sa magic power nito. Ngunit nagsimula siyang matakot dahil kakaunti lamang ang kayang gumawa nito at karamihan sa kanila ay mga psychopath na mahilig pumatay. Napansin ni Jinwoo na tumataas na ang kanyang fatigue at alam niyang babagal ang kanyang galaw kapag nagpatuloy ito. Kaya naisip niyang gamitin ang special ability ng kanyang dagger upang matapos agad ang laban. Napansin niya ang ulo ng spider at inisip niyang iyon ang weak spot nito kaya agad siyang sumugod. Ngunit dumura ng acid ang spider kaya napilitan siyang umatras. Alam niyang kailangan niyang mapalapit sa halimaw kaya ginamit niya ang kanyang dash skill upang mas bumilis pa ang kanyang galaw. Inatake niya ang ulo ng spider ngunit walang epekto ang kanyang atake. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at ipinagpatuloy niya ang walang tigil na pag-atake. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang napapagod hanggang sa bumagal ang kanyang kilos at bumagsak siya sa lupa. Papalapit na ang spider para tapusin siya, ngunit ginamit niya ang full recovery. Dahil dito, agad siyang nakaiwas at nagsagawa ng surprise attack sa pamamagitan ng pagsaksak sa mata ng spider. Nag-activate ang ability ng dagger at naparalisa ang spider habang unti-unting nauubos ang HP nito. Patuloy na umatake si Jinwoo hanggang sa tuluyang bumagsak ang halimaw. Pagkatapos nito, ipinahayag ng system na natalo na niya ang boss. Hindi makapaniwala si Eugene sa kanyang nakita at lalo siyang naniwalang espesyal talaga si Jinwoo. Sinabi niya kay Jinwoo na magpahinga muna habang siya ang magmimina ng mana crystals. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Hwang Dong-sok at napagtanto nilang natalo na ang boss. Inisip nilang si Eugene ang pumatay rito kaya sinabi ni Dong-sok na patayin nito si Jinwoo kapalit ng pagligtas nila sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Eugene at naghanda siyang labanan sila. Habang papalapit ang grupo, biglang nakatanggap si Jinwoo ng urgent quest mula sa system na nag-uutos sa kanyang patayin silang lahat. Nagulat siya dahil ngayon lang siya inutusan ng system na pumatay ng tao. Ngunit bago pa siya makapag-isip, bigla siyang inatake ni Kim Sang-shek at pinalipad ng malayo gamit ang magic nito. Samantala, makikita ang hunter na si Lee Ju-hee habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan at tinatanong kung kumusta na sila. Ikinwento ng isa niyang kaibigan na sumali siya sa isang A-rank dungeon para mag-training ngunit mabilis itong na-clear dahil madaling natalo ni Cho-hei ng mga halimaw. Sinabi ng babae na maswerte ang mga hunters na nasa malalaking guild. Nabanggit din niya ang isang chismis tungkol sa mga raid teams na may sobrang taas na casualty rate. Bumalik muli ang eksena sa dungeon habang iniisip ng lahat na patay na si Jinwoo. Ngunit makikitang buhay pa rin siya. Naalala niya na nabubuhay siya sa isang mundong tanging malalakas lamang ang nakakasurvive at nagtaka siya kung paano niya iyon nakalimutan. Mawawala na sana siya ng malay, ngunit napagtanto niyang gusto ng system na mabuhay siya kaya pinipilit siya nitong lumaban para sa kanyang buhay. Muli siyang tumayo, ikinagulat ng lahat. Napagtanto niya na kailangan niyang maging malakas dahil ang mahihina ay laging naapakan at nawawalan ng lahat. Tinawag man siyang pinakamahinang hunter sa mundo, tinanong niya sila kung handa ba silang harapin ang consequences habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Lumapit ang isa sa mga kasama ni Dong-sok at ipinaalala kay Jinwoo na isa lamang siyang E-rank hunter. Ngunit bigla niya itong pinatay sa isang mabilis na galaw at pinugutan ng ulo. Nagulat ang lahat dahil hindi nila nakita kung kailan niya inilabas ang kanyang sandata. Napagtanto ni Jinwoo na ngayon lang siya nakapatay ng tao, ngunit alam niyang ginawa niya iyon para mabuhay. Sabay-sabay siyang inatake ng grupo ni Dong-sok ngunit matagumpay niyang nadepensahan ang sarili habang isa-isa silang pinapatay. Sinubukan siyang pasabugin ni Kim Sang-shek gamit ang magic nito, ngunit bigla na lamang naglaho si Jinwoo at agad siyang gumanti ng atake na tumapos rito sa isang iglap. Nagpanik si Dong-sok nang mapagtanto niyang itinatago pala ni Jinwoo ang tunay nitong lakas. Ngunit sinabi niyang mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kasamahan habang ginagamit niya ang kanyang skill para palakasin ang katawan. Naniniwala siyang speed lamang ang puhunan ni Jinwoo at ginagamit lang nito ang dagger para makasakit. Ngunit kampante siyang hindi iyon tatalab sa kanya dahil matigas daw ang kanyang katawan na parang bakal. Agad siyang sumugod kay Jinwoo upang ipaghiganti ang kanyang mga kasama. Ngunit mabilis siyang binagsak ni Jinwoo at malakas na inihampas sa lupa hanggang sa mapagtanto niyang wala siyang laban. Dahil dito, nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay at sinabi kay Jinwoo na maaari nitong kunin ang lahat ng mana crystals, ngunit ipinaalala ni Jinwoo na 3 beses siyang sinubukang patayin ni Dong-sok at wala namang makakaalam ng nangyari sa loob ng dungeon.
Pinugutan ni Jinwoo si Hwang Dong-sok dahilan para makumpleto niya ang urgent quest. Ngunit biglang nagsimulang gumuho ang dungeon habang papasara na ang gate. Nagawa nilang makatakas sa tamang oras at iniulat nila na namatay ang grupo ni Dong-sok habang nasa raid. Napansin ni Jinwoo na nakatanggap siya ng reward matapos makumpleto ang urgent quest. Nakakuha siya ng skill na tinatawag na murderous intent na kayang pahinain ang kalaban sa pamamagitan ng matinding takot at pressure. Pinaniwalaan sila ng opisyal at hinusgahan ang nangyari base sa kanilang kagamitan. Inisip nitong si Yu Jinho ang nakapatay sa boss habang walang naitulong si Jinwoo. Ngunit nagpasalamat si Yu Jinho kay Jinwoo dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Samantala, nakatanggap si Woo Jinchul ng report tungkol sa insidente ngunit naging kainahinala siya nang marinig niyang sangkot si Jinwoo. Habang tinitingnan niya ang file, nakilala niya si Hwang Dong-sok bilang kapatid ng isang sikat na hunter. Pag-uwi ni Jinwoo sa bahay, natuwa si Jin-a nang makitang may dala siyang pagkain. Tinanong siya nito kung kumusta ang raid, ngunit naalala ni Jinwoo kung paano niya pinatay ang mga hunters nang walang pag-aalinlangan. Naisip niya kung may mali na ba sa kanya, ngunit naaga ng kanyang kapatid ang kanyang atensyon. Nagdesisyon siyang huwag nang isipin iyon dahil kailangan niyang mag-focus sa pagiging mas malakas upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Habang umiinom siya ng beer, nakatanggap siya ng notification tungkol sa isang debuff, ngunit agad din itong nawala. Patuloy siyang uminom sa kanyang kwarto hanggang sa mapagtanto niyang hindi siya nalalasing. Doon niya nalaman na isa sa kanyang rewards ay nagbibigay sa kanya ng regeneration at immunity laban sa status effects. Maya-maya, tinawagan siya ni Yu Jinho at nagkita sila sa isang cafe. Tinuturing ni Jinho si Jinwoo bilang kanyang boss at sinabi nitong bumubuo siya ng sariling team. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Jinwoo. Habang paalis na siya, nakiusap si Jinho na pakinggan muna siya. Ipinaliwanag nito na gusto niyang maging lisensyadong guildmaster, ngunit kailangan niya munang magkaroon ng experience sa 20 raids. Ibinunyag din niyang pagmamay-ari ng kanyang ama ang isa sa pinakamalalaking construction company sa bansa at plano nilang bumuo ng sariling guild. Hindi na nagulat si Jinwoo dahil alam niyang napakalaking kita ang makukuha mula sa mga treasures sa loob ng dungeons. Sinabi ni Jinho na gusto ng kanyang ama na isang S-rank hunter ang maging guild master habang ang kanyang kuya naman ang magiging second in command. Napansin ni Jinwoo na 7 lamang ang S-rank hunters sa buong bansa at halos lahat ay miyembro na ng malalaking guild maliban sa isang retired hunter na si Min Byung-go. Napagtanto ni Jinwoo na balak nilang mang-agaw ng S-rank hunter mula sa ibang guild kaya binalaan niya si Jinho na delikado ang plano nilang iyon. Ibinunyag ni Jinho na hindi maaaring maging guildmaster ang kanyang kuya dahil hindi ito nagising bilang hunter, kaya ito na ang pagkakataon niya para kunin ang posisyon nito. Ipinaliwanag ni Jinho na maaari silang magtulungan. Maaaring sumali si Jinwoo sa raids habang itinatago ang tunay niyang lakas habang maipapakita naman ni Jinho sa kanyang ama na kaya niyang magtagumpay kahit kasama lamang ang isang E-rank hunter. Ipinakita niya kay Jinwoo ang building na plano nilang gawing headquarters ng guild at sinabi niyang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $20 million. Inalok niya ito kay Jinwoo kapalit ng pagtulong nito sa 19 pang raids. Pinag-isipan ni Jinwoo ang alok ngunit naisip niyang siya lamang ang taong kayang mag-level up. Naniniwala siyang maaabot din niya balang araw ang S-rank kaya magiging maliit na halaga na lamang ang $20 million pagdating ng panahon. Dahil dito, tuluyan niyang tinanggihan ang alok. Samantala, sa Amerika, ipinakilala ang kapatid ni Hwang Dong-sok na si Hwang Dong-so. Nalaman nito ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid at agad niyang napagtantong pinatay ito. Matapos makita ang impormasyon tungkol sa 2 survivors, nagdesisyon siyang bumalik sa Korea upang hanapin sila. Ngunit sinabi ng kanyang assistant na puno ang kanyang schedule. Kaya pumayag siyang maghintay muna habang umaasang mabubuhay pa ang dalawa hanggang sa magkaroon siya ng oras para sa kanila. Samantala, tumatakbo si Jinwoo kasama si Jin-a habang tinatanong niya ito kung ano ang gagawin nito kung magkaroon sila ng $20 million. Ngunit sinabi ni Jin-a na parang imposible naman yon. Habang kinukumpleto ni Jinwoo ang kanyang daily quest, napansin niyang maaaring lumagpas ang counter sa required amount. Kaya sinubukan niyang lampasan ang limit at nadiskubre niyang kaya niyang gawin ng doble ang requirement. Dahil dito, naging isang secret quest ito at nabigyan siya ng option na makatanggap ng Blessed Loot Box. Pagbukas niya rito, nakakuha siya ng isa pang key na tila konektado sa Demon's Castle na may difficulty rank na S. Nagulat siya nang makita niyang naroon ang ingredients para sa Elixir of Life at naisip niyang maaari niya itong gamitin para gamutin ang kanyang ina. Binuksan niya ang dungeon at lumitaw ang isang naglalagablab na portal habang iniisip niya kung kaya ba talaga niyang pasukin ang isang S-rank dungeon. Ngunit makikitang nagtago siya ng teleportation stone bilang paghahanda sakaling kailanganin niyang tumakas.
Habang papalapit siya sa entrance, sinalubong siya ng isang Cerberus. Sa kabila nito, determinado siyang lumakas pa. Ginamit niya ang dash skill upang mabilis na lapitan ng halimaw at nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang dagger, ngunit halos walang epekto ang kanyang mga atake. Ginamit niya ang murderous intent ngunit walang epekto ito sa Cerberus. Biglang kinagat ng halimaw ang kanyang braso at nabawasan agad ng 1/3 ang kanyang HP. Nagawa pa rin niyang makatayo, ngunit ginamit ng Cerberus ang isang skill na nagpapadoble sa stats nito. Hindi na nakapag-react si Jinwoo at muli siyang tinamaan. Paulit-ulit siyang inatake habang patuloy na bumababa ang kanyang HP. Naghanda na sana siyang gamitin ang teleportation stone, ngunit muling umatake ang Cerberus dahilan para mabitawan niya ito. Habang iniisip niya kung paano siya makakasurvive, naalala niya ang venom ng serpent. Nagdesisyon siyang gamitin ito dahil may immunity siya sa debuffs kaya mawawala rin ang negative effects nito. Muling sumugod ang Cerberus at kinagat siya, ngunit nakaligtas pa rin siya at napansin niyang natapos na ang skill boost ng halimaw. Agad siyang sumugod at sa wakas ay nakapagbigay siya ng damage dito. Muling kinagat siya ng halimaw ngunit bahagya siyang nakaligtas at sinaksak niya ang mata ng Cerberus. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkatapos ng laban, nag-level up siya at agad na gumaling ang kanyang katawan. Natuwa siya dahil natapos na rin sa wakas ang matinding laban. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng panibagong key para sa Demon's Castle kasama ang formula para sa Elixir of Life na nangangailangan ng 3 ingredients mula mismo sa loob ng kastilyo. Napagtanto ni Jinwoo na kailangan pa niyang lumakas bago niya subukang pasukin muli ang Demon's Castle, ngunit nangako siyang babalik siya rito balang araw. Nakipagkita siya kay Yoo Jinho at sinabi niyang nagbago na ang isip niya kaya sasama na siya sa mga raids nito sa isang kondisyon. Gusto niyang silang dalawa lang ang papasok sa mga dungeon. Nagulat si Jinho na marinig iyon at pinaalalahanan siya na kailangan nila ng 8 miyembro upang makapasok sa C-rank dungeons. Ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na maaari naman silang kumuha ng mga tao para lang maabot ang required na bilang. Iniisip ni Jinho na masyadong delikado iyon. Pero sinabi ni Jinwoo na kaya nilang i-clear ang mga dungeon ng walang casualties at siguradong haangga ang ama nito kapag nalaman iyon. Napagtanto ni Jinho na may punto siya kaya nagdesisyon itong maghanap ng mga taong sasama sa kanila. Samantala, makikitang nasa training si Cha Hae-in. Habang nagpapahinga siya, nilapitan siya ng isang lalaki at inalok na maging guild master ng guild ni Yoo Jinho. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Yoo Myeongun sa kanyang anak na malaki na ang pagbabago ng mundo mula nang lumitaw ang mga dungeons. Sinabi niyang hindi na kayang mapanatili ng mundo ang infrastructure nito nang walang resources mula sa mga dungeon. Alam niyang umaasa na ang buong mundo sa mga hunters dahil sila lamang ang may kakayahang kumuha ng resources mula sa loob ng dungeons at kontrolado sila ng Hunters Association na pag-aari ng gobyerno. Ngunit ibinunyag niyang ang tunay na kumikita ng malaki ay ang mga guild dahil sila ang nagkakaroon ng profit habang nangongolekta ng resources ang mga hunters. Sinabi rin niyang napakayaman ng pinakamalalaking guild sa bansa. Kaya gusto niyang magtatag ng sarili nilang guild dahil naniniwala siyang makikinabang silang lahat dito. Samantala, tinapos ni Jinwoo ang kanyang daily quest at napagtanto niyang hindi na niya maaaring lampasan pa ang requirement kaya hindi na siya makakakuha ulit ng Blessed Loot Box. Gusto sana niyang makakuha ng item na makakatulong sa kanyang paglakas kaya nagbukas siya ng regular loot ng tumigil na bilang hunter. Ngunit nainis si Juhee at sinabi sa kanyang ina na tigilan na ang pakikialam sa buhay niya bago niya ibinaba ang tawag. Nagsimula siyang pagdudahan ng sarili niyang kakayahan ngunit gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pagiging hunter. Paglabas niya ng kanyang kwarto, makikitang nakatanggap din siya ng emergency summon. Samantala, nilapitan ni Cha Hae-in si Choi Jong-in at sinabi nitong inalok din siyang maging gindihan niya ang alok kaya natuwa si Choi nang marinig yon. Binanggit din ni Hae-in na nakita niya si Baekhyuno papunta sa opisina at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito roon. Doon naalala ni Baek kung paano sila natambakan ng mga halimaw noon na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. At hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang alaala ng mga ito. Samantala, makikitang naglalakad si Woo Jin-chul sa lungsod habang iniisip ang kanyang magical powers. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya ang magic dahil mas naniniwala siyang isa siyang swordsman. Habang naglalakad si Song Chiyol, nakasalubong niya si Jinwoo at napansin niyang magaling na ang sugat nito sa binti. Nagtaka si Song kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Jinwoo na paggising pa lamang niya ay magaling na agad ang kanyang binti. Dahil dito, inisip ni Song na baka isang high-rank healer ang gumamot sa kanya. Natuwa siyang makitang maayos si Jinwoo, ngunit napansin naman ni Jinwoo na hindi na ibalik ang braso ni Song kaya nalungkot siya. Ngunit sinabi ni Song na ayos lang iyon at napagtanto nilang muli silang magsasama sa isang raid.
Nagpunta sila sa portal kung saan nadatnan nila sina Lee Juhee, Kim Sang-shek, at ang isa pang lalaking kasama nila sa nakaraang raid. Masayang sinalubong sila ni Juhee, ngunit natahimik ang dalawang lalaki dahil nahihiya sila sa ginawa nila noon matapos nilang iwan si Jinwoo para mailigtas ang sarili nila. Napansin ni Juhee na ibang-iba na ang itsura ni Jinwoo at natuwa siyang tuluyan na itong nakarecover. Ngunit maya-maya ay dumating ang isang van at bumaba rito ang tatlong preso. Ipinaliwanag ng opisyal na ipinadala ang mga ito ng Hunters Association upang tumulong sa pag-clear ng dungeon dahil kulang ang mga hunters sa lugar. Tiniyak niyang walang magiging problema dahil babantayan sila ng B-rank hunter na si Kang Taeshik. Naniniwala siyang kaya nitong patayin ang mga preso kung hindi sila susunod. Naging kainahinala ito para kay Jinwoo kaya binalaan niya si Juhee na huwag nang sumali sa raid. Ngunit sinabi ni Juhee na sasama siya dahil gusto niyang manatili sa tabi niya. Tinanggal ni Kang Taeshik ang posas ng mga preso ngunit binalaan niya ang mga ito na papatayin niya sila kapag gumawa sila ng kalokohan. Nagtanong siya kung sino ang magiging raid leader at agad sinabi ni Jinwoo na si Song Chi-yul na lang ang mamuno. Nagpasalamat si Song sa pagtitiwala ni Jinwoo habang sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari sa templo. Sinabi niyang nakaligtas lamang sila noon dahil kay Jinwoo. Kaya muli siyang nagpasalamat dito bago sila tuluyang pumasok sa portal upang harapin ang naghihintay sa kanila. Pagpasok nila sa dungeon, agad silang inatake na ba talaga ang tunay na mga halimaw. Madali rin ang gamutin ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa maghiwa-hiwalay sila. Isinama niya ang mga preso sa 100 habang sinabi niyang magsama-sama ulit sila kapag nakita na ang boss room. Ngunit dahil sa mataas na perception ni Jinwoo, agad niyang nalaman kung aling daan ang papunta sa boss. Inisdan siya ni Kang Taeshik. Madaling napatay ni Kim ang isang goblin at natuwa siyang mahihina lamang ang mga halimaw. Umaasa naman ang kasama niyang magiging maayos ang lahat. Ngunit sinabi ni Kim na imposibleng maging ganoon kalala ang dungeon dahil isinama pa nila ang pinakamahinang hunter sa raid kaya siguradong mababa lamang ang rank nito. Ngunit pinaalala ng lalaki na kasama rin nila noon si Jinwoo sa nakaraang dungeon. Nakondisyon siyang humingi ng tawad matapos ang mission. Samantala, nainip naman ang mga preso dahil masyadong mahina ang mga goblins. Sa isang flash reklamo tungkol sa tatlong lalaking nang abuso sa kanyang anak na babae. Dahil sa nangyari, nagpakamatay ang kanyang anak. Ngunit dahil hunters ang mga ito, nabawasan ang kanilang sentensya kapalit ng pagsali sa dungeon raids. Pagkay na nangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Kang sa mga preso na iuulat niyang namatay sila dahil sa isang grupo ng goblins. Madali niya silang tinalo at naghanda pa siyang pahirapan ang mga ito. Ngunit biglang dumating si Kim at nasaksihan ang lahat. Samantala, naalala ni Jinwoo kung paano niya unang bagsak din ang kasama ni Kim habang si Kim naman ay malubha ang kondisyon. Agad siyang ginamo ni Juhee habang napansin ni Song na tila espada ang ginamit sa pag-atake. Pakiramdam ni Kim ay hindi na siya maliligtas ngunit pinaalalahanan siya ni Jinwoo tungkol sa kanyang pamilya at sinabing kailangan niyang mabuhay upang maipagpatuloy pa niya ang galit sa kanya. Sinabi ni Kim na sana ay nakahingi siya ng tawad sa mas maayos na sitwasyon bago siya humingi ng paumanhin. Mula sa itaas, pinagmamasdan sila ni Kang Taeshik habang naghahanda itong umatake. Ngunit agad na nasalo ni Jinwoo ang kanyang braso. Humanga si Kang dito habang nagtaka naman si Song kung bakit gagawin iyon ng isang tao mula sa Hunters Association. Naghanda si Song na labanan si Kang dahil iniisip niyang hindi sapat ang lakas ni Jinwoo para depensa ng mga assassin-type hunters. Pinagtawanan siya ni Kang Taeshik dahil isa siyang mage na gumagamit ng espada, pero inamin din itong may talento siya. Gayunpaman, tinamaan si Song Chi-yul sa laro sobrang bilis ni Kang kaya sunod-sunod niyang nahiwan si Song mula sa iba't ibang direksyon. Sinwala si Kang dahil nagawa nitong harangin ang dalawa niyang pag-atake. Doon niya napagtantong malamang ay nakaranas si Jinwoo ng Second Awakening. Naalala ni Song ang nangyari sa Double Dungeon at naniwala siyang doon nagsimula ang pagbabago ni Jinwoo. Pa rin itong lamang siya dahil mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Nagtaka si Jinwoo kung bakit ginawa ni Kang ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Kang na may lalaking nagbayad sa kanya upang patayin ang mga kriminal at sinabi niyang hustisya lamang ang ginagawa niya. Ngunit naalala ni Jinwoo si Kim nagbanggaan silang dalawa at hindi makapaniwala si Song sa sobrang bilis ng galaw nila. Halos pantay ang kanilang bilis ngunit naniniwala pa rin si Kang na lamang siya dahil sa experience. Bigla siyang nagsaboy ng lupa sa mata ni Jinwoo at sunod-sunod itong tinamaan ng mga hiwa. Tinipon niya ang kanyang lakas at lalo pang bumilis ang kanyang galaw. Tinamaan si Kang ng lason mula sa dagger ni Jinwoo ngunit agad nitong ginamit ang sarili niyang skill at bigmilis pa siya ngayong nasugatan na si Jinwoo. Ngaling ang kanyang sugat. Nalito si Kang at nagtaka kung paano nagagamit ng isang combat type hunter ang healing abilities.
Doon niya napagtantong mas mapanganib si Jinwoo kaysa sa inaakala niya. Muli siyang naglaho ngunit sa pagkakataong ito ay nasusundan na ni Jinwoo ang kanyang bloodlust kaya nahaharang na niya ang mga atake nito. Pagkatapos ay ginamit ni Jinwoo ang skill na murderous intent at tuluyang natakot si Kang. Sa isang iglap ay natalo niya ito. Nakumpleto ni Jinwoo ang quest at nakuha rin niya ang stealth skill ni Kang. Habang naghihingalo si Kang, tinanong niya kung ano ba talaga si Jinwoo. Ngunit sinabi ni Jinwoo na hindi rin niya sigurado pero isa lamang siyang hunter na patuloy na lumalakas sa bawat laban. Habang iniisip niya kung gaano na siya kalakas, pakiramdam naman niya ay may unti-unting nasa Iris sa loob niya. Nagpasalamat sina Juhee at Song kay Jinwoo dahil iniligtas niya sila. Sinabi naman ni Jinwoo na lumabas na sila ng dungeon habang siya na ang tatapos sa natitirang problema. Habang papunta siya upang harapin ng mag-isa ang boss, dumating naman si Woo Jinchul sa lugar. Nagulat siya nang malaman na sarili dahil naging pabaya siyang supervisor nito. Dinala siya ng assistant niya sa mga survivors at lalo siyang nagulat nang makitang kasama roon si Jinwoo. Nagtaka siya kung sino ang pumatay kay Kang. Kinabahan si Jinwoo dahil akala niya ay mabubunyag na ang sikreto niya. Ngunit biglang sinabi ni Song na siya ang nakatalo kay Kang. Nagtaka si Woo Jinchul kung paano yun nangyari gayong mas mababa ang rank ni Song. Ipinaliwanag ni Song na nanalo siya dahil may healer siyang kasama. Kahit duda pa rin si Woo Jinchul, tinanggap niya muna ang paliwanag. Napagtanto ni Jinwoo na hindi siya dapat maging kampante dahil kahit natalo niya si Kang, ramdam niyang wala pa rin siyang laban kay Woo Jinchul. Humingi naman ng tawad si So dahil nakialam siya ngunit sinabi niyang alam niyang may dahilan si Jinwoo sa pagtatago ng kanyang lakas at iyon ang paraan niya ng pagtanaw ng utang na loob. Ngunit natatakot pa rin siya tuwing nasa raid at iniisip niyang wala siyang kakayahan para maging isang mahusay na hunter. Naalala niya kung paano niya laging inililigtas si Jinwoo noon dahil palagi itong nasusugatan. Pinaalala rin niya rito na nangako itong sasamahan siyang mag-dinner. Ipinakita niya ang Essence Stone na ibinigay sa kanya ni Jinwoo at sinabi niyang magre-retire na siya bilang hunter upang manatili sa tabi ng kanyang mga magulang at tumulong sa family business nila.